Patuloy ang paglaganap ng lagim sa mga bayang nasasakupan ng Busuanga. Maging ang mga otoridad ay nalalagay na rin sa alanganin. Kaya naman agad ding ipinag-utos ng Department of Defense na mag-deploy ng karagdagang kapulisan at militar sa nasabing lugar. Ayon din sa mga otoridad ay hindi pa rin nila alam kung hanggang kailan nila mawawakasan ang krisis na ito na kanilang kinakaharap. Lalo na't marami na rin sa hanay nila ang napaslang na. Mula dito sa Busuanga, nag-uulat para sa Patrol ng Bayan, Darlene Lopez. Ito ang balitang sabay-sabay na napanood nila Jello at mga kasama sa villa. Nagkatinginan sila dahil alam nilang hindi pa rin nawawakasan nila Anton at Totep ang sitwasyon sa Palawan. Bagaman buo ang tiwala nila sa mga ito na magagawa ito ng dalawa. Nasa kanila na ang mutya, kaya nakakatiyak ako na matatagpuan na nila ang babaylan. Wika nitong si Lena. Pero nananatiling naroon pa rin ng dibuhat at marami pa rin mga inosente ang nabibiktima. Kaya malamang hindi pa rin natatagpuan nila Anton at Totep ang babaylan. Wika naman itong si Tony. Maaari nga, marahang tugon naman itong si Jello na nakakaramdam din ng pag-aalala. Mahalaga ang bawat minutong lumilipas. Sa kabila ng banta ng mga panlibonan sa lungsod, ay nananatiling nakatuon ang kanilang atensyon sa Busuanga dahil na rin sa mas madami na ang nalalagay sa panganib. Lena, sa tingin ko, kinakailangan nyo ng sundan ng dalawa. Kami nang bahala dito sa mga panlibonan. Wika ni Tony. Pero marami sila, Tony. Hindi nyo sila kakayanin. Nakita nyo naman siguro yung nangyari kay Jello. Muntik na sila. Hindi sila mga pangkaraniwang panlibonan lang at hindi ko hahayaan na malagay sa panganib si Jello. Marami ang naghahakad ng buhay niya at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Mariing wika nitong si Lena. Alam kasi niya na mahalagang maingatan si Jello at ang pagiging hari nito. Hindi na ganong kalakas itong si Jello at maaari nga siyang mapaslang kung hukbo ng mga panlibonan ang kanyang makakaharap. Sa mga sandaling iyon ay kailangan na talaga niya ang katulong, hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi maging sa kanyang pamilya, sa asawang si Berna, sa anak na si Liway at sa kanyang apo. Lena, maigi siguro na manatili na lang muna kayo dito sa villa. Kami na lang muna nila Delphine at Vincent ang lalakad para hanapin ang mga panlibonan. Hindi pwedeng naghihintay lang tayo dito. Huling wika nitong si Tony. At doon ay napatango na lamang itong si Lena. Sige, pero mag-iingat kayo. Wika ni Jello. Huwag ka mag-alala, Jello. Gagawin namin ang lahat para hindi sila makalapit dito sa villa. Wika naman ni Vincent. Samantala niyakap ng lahat ang tatlo bago lisanin ang villa. Nakarating na kaya kay Totep ang mutya? Tanong ni Aling Olivia sa kapatid na si Mang Celso habang nag-aayos ng kurtina sa bintana. Maghahating gabi na sa mga sandaling iyon at sa kabila na alam nilang hindi sila gagambalain na ng kung anong nilalang dahil wala na nga sa kanila ang mutya, ay kampante na itong si Aling Olivia na wala nang kung anong panganib ang nakaamba. Pero sa kabila nito ay nagdagdag pa rin ng lock sa pintuan itong si Mang Celso nang mapansin niyang may tumatawag sa cellphone ni Aling Olivia. Uy Ibyang, may tumatawag yata sa'yo. Agad namang lapit ni Aling Olivia at sinagot ang tawag. Hello? Sino to? Aling Olivia, agad na wika ng nasa kabilang linya. Si Totep to. O bakit Totep? Nagamit na po namin ng mutya para makatawid sa loob ng dibuwat. Pero nung nasa loob na kami, hindi namin magamit ang mga taglay naming kapangyarihan. Wala po bang nabanggit si tatay patungkol dito? Sa winikang iyon ni Totep ay agad nakaramdam ng pag-aalala itong si Aling Olivia. Pero sa kabila nun
ay inisip niya rin kung ano nga bang bagay ang nabanggit sa kanya ni Mang Boljak patungkol sa kakayahan ng mutya. At dito ay naalala niya ang pagdadalisay. Mas magiging malakas ang kapangyarihan ng mutya kung madadalisay ito. Dito ay bahagya siyang hindi nakapagsalita na ipinagtaka naman itong si Totep sa kabilang linya. Aling Olivia, parahang wika nito sa pag-aakalang nawala na ito. Totep, kailangang madalisay ang mutya. Iyon ang natatandaan kong nabanggit niya patungkol sa kung paano palalakasin ang tinataglay ng mutya. Pero hindi ko alam kung paano iyon. Basta iyon lang naalala ko. Pasensya ka na Totep, iho. Wala akong ibang maalala. Muling wika nitong si Aling Olivia. Okay lang po. Huwag niyo na po isipin yon. Maraming salamat po. Muling wika ni Totep at nagpaalam na rin ito sa matanda. At doon ay nabuhayan siya. Kailangan daw natin madalisay ang mutya. Madalisay? Tatanong ni Anton. Oo, kung madadalisay ang mutya ay mas lalong lalakas ang taglay nitong kapangyarihan. At kung mangyayari iyon ay magagawa nating makatagal sa kabilang bahagi ng dibuwat. Yun lamang ang tanging paraan natin sa ngayon. Muling wika nitong si Totep. Pero paano? Natanong nitong si Anton. Dito ay nagkatinginan na lamang ang dalawa dahil hindi naman nila alam kung paano at saan nila pwedeng dalisayin ang mutya. Ay, marahang wika nitong si Totep na ang tinutukoy ay ang kanyang tatay Boljak. Humihingi siya ng kahit anong palatandaan dito. Alam niyang imposible iyon dahil wala na nga si Mang Boljak. Kaya naman dito ay mabilis na nakaramdam ng panlulumo itong si Totep. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Inaalala na lamang ang mga panahong bata pa siya at kasama ang kanyang tatay. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan dahil bukod sa kanilang sitwasyon ay bigla niya ring namiss ito. Ang mga panahong kasama niya si Mang Boljak, nagbalik ang mga ito sa kanyang alaala. Ang mga bagay na itinuro ito sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na kahit hindi niya tunay na ama si Mang Boljak, ay pinaramdam naman ito ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Kaya naman kahit kailan ay hindi niya ito makakalimutan. Nasa ganoong kalagayan siya na inaalala ang mga nakaraan nang bigla siyang matauhan at mabilis na idinilat ang mga mata. Sa mga kataw, agad niyang wika. Doon ay napatingin sa kanya itong si Anton. Bakit Tep? Tanong nito sa kanya. Sir Anton, kailangan nating dalhin sa mga katawang mutya. Bata pa ako noon nang banggitin sa akin ni tatay ang patungkol sa mga kataw. Ayon sa kanya, anumang mahahawakan nilang bagay mula sa isang tilimadon ay maaaring lumakas ang taglay na kapangyarihan. Ang kwento pa niya ay sinubukan niya rin gawin niyon. Ang kanyang gabay bato na mula sa kanyang lolo ay nagawa niyang mapalakas. Sabi niya sa akin na kung dati ay matagal maghilom ang kanyang mga sugat na natatamo kapag may nakakaharap siyang mga aswang sa kolerat. Pero mula nang mahawakan ng katawang kanyang gabay bato, sa tuwing dala niya ito ay naghihilom agad ang kanyang sugat. Walang mawawala kung susubukan natin. Muling wika nitong si Totep. Kung iyon na lang ang natatanging paraan, kailangan na natin itong magawa. Wika naman ni Anton. Alam ko rin kung saan matatagpuan ng mga kataw. Muling sulpot at wika ng batang Tagbanwa sa kanilang likuran. Hindi nila inaasahan niyon, pero ikinatuwa nila dahil alam nilang tinutulungan talaga sila nito. Alam nila na gusto rin itong magwakas na ang lagim na pinagdadaanan ng kanilang lugar. Saan natin sila makikita? Agad na tanong ni Anton. Sa baybayin ng Sanggat. Kailangan marating natin ang lugar bago sumapit ng bukang Luwayway. Umaalis sila kapag sumisikat na ang araw. Sa winikang iyon ng batang Tagbanwa ay mabilis nilang nilisan ng lugar para tunguhin nga ang baybayin ng Sanggat. Samantala, sa gitna ng panganib ay itinuloy ng 3 hunters ang pagmamatsyag at pagbabantay. Inilabas ni Delphin ang isa sa mga makapangyarihang amulyeto na ibinigay sa kanya ng tiyuhin niya. Kaya na itong tumawag ng gabay kapag nalalagay na tayo sa alanganin. Kakailanganin natin ito. Wika ni Delphin sa dalawa. Hindi ko alam kung makakaligtas tayo.
sa gagawin nating paghanap sa mga panlipunan. Pero nakahanda na akong itaya ang buhay ko para kay Jello at sa sangkatauhan. Wika naman itong si Tony na gayon din naman ang nasa kalooban ng dalawa pang hunter. Napangiti na lamang silang tatlo na animoy wala sila sa napakadelikadong sitwasyon. Sa dami ng pinagdaanan nilang labanan at pakikibaka sa mga nilalang ng dilim at mga masamang elemento, ang pag-asa nilang palagi ay hindi magagapi ang kabutihan na kanilang ipinaglalaban. Marahan ng pagpapaandar nila ng sasakyan ng isang malakas na kalabog sa bubungan ang gumulat sa kanila. Alam nilang mga panlibonan na ito at kanya-kanya silang bunot ng kanilang mga punyal hanggang sa mapansin nilang tumatagilid na ang kanilang sasakyan. Pinuhat pala ito ng mga panlibonan para itaob. Hindi sila makapaniwala sa taglay na lakas ng mga ito. Muli sanang itataob ng isa pang panlibonan ang kanilang sasakyan nang isang kampilan ang biglang pumutol sa kamay nito. Kampilan ni Vincent at napahiyaw ito ng malakas. Dito ay sinamantala nila ang pagkakataon para makalabas ng kotse at agad nilang inihanda ang kanilang mga sarili dahil alam nilang nasa paligid lang ang mga kalaban. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Si Esmeraldo. Ang lakas din naman ng loob niyong tatlo. Sa tingin niyo ba ay kakayanan niyo kami? Gamit lang ang mga hawak niyo. Tinutukoy na Esmeraldo ay ang mga punyal at kampilan na hawak ng tatlong hunter. Sa mga sandaling iyon, sa kabila ng panghahamak sa kanila, buo pa rin ang kanilang loob na makipagsabayan sa napakalaking hukbo nitong si Esmeraldo. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Umalis na kayo at huwag nang magpapakita pa. Galit na wika nitong si Esmeraldo. Hanggat buhay kami, hindi ka makakalapit kay Jello, wika nitong si Vincent. At doon ay tila na insulto itong si Esmeraldo. Kaya naman pinalabas na nito ang ilan pang mga panlibonan na nagkukubli sa dilim. Muling humanda ang tatlo dahil alam nilang anumang oras ay aatake na ang mga ito sa kanila. At iyon na nga ang nangyari. Mabilis naman nila itong naiwasan at sinubukan din nilang gumanti ng pag-atake. Tamaan ni Tony ng kanyang punyal sa leeg ang isa at agad itong humandusay. Pero ipinagtaka niya na mabilis itong nakatayo at animoy hindi ininda ang sakit. Hindi pala tumalab ang kanyang punyal na itinarak. Doon ay napansin nila na tila may baluting bumabalot sa katawan ng mga panlibonan. At sa ganong kalagayan nga ay hindi uubra ang paggamit ng punyal at kampilan para magapi ang mga ito. Nagulat na lang sila nang magsulputan pa ang iba pang mga panlipunan dahilan para dumoble na ang dami ng mga ito. At sa pagkakataong iyon ay nawala na sa kanilang paningin si Esmeraldo. Nawala siya, wika ni Vincent. Kaya naman nakaramdam sila ng pangamba na muli itong magtutungo sa bilya para nga tapusin si Jello. Pero paano sila aalis sa kinalalagyan nila kung napapaligiran na sila ng mga panlibonan? Muling umatake ang mga ito. At sa pagkakataong iyon ay pare-pareho silang tumilapon. Napansin ni Tony na dumudugo na ang kanyang balikat dahil sa malalim na sugat. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nang sa muling pag-atake sa kanila ay pare-pareho silang napuruhan. Sumirit pa ang dugo sa tagiliran nitong si Vincent. At gayon din si Tony at Delphine ay kapwa rin sugatan at naliligo na sa dugo. Umandusay itong si Vincent. Pero muli pa rin siyang inatake ng tatlo pang panlibonan. Wala na siyang ibang alam na paraan para matakasan pa ang kamatayan. At napansin din niya ang dugo ang sina Tony at Delphine. Sinubukang gamitin itong si Vincent ang kapangyarihan ng kahoy, ang mahumanoy. Samantala nang kinukuha naman ni Delphine ang gabay, ay napansin niyang wala na ito sa kinalalagyan. Kaya naman hindi niya na rin ito nagamit. Agad pinigtal ni Vincent ang kanyang kwintas at lumikha siya ng isang espadang gawa sa kahoy bilang bagong armas. Gamit niya ang kapangyarihan ng mahumanoy. Hindi siya nakatitiyak kung magagawa nitong magalusan ang mga panlibonan. Pero ayun na lamang ang tanging naisip niyang paraan. At nang makita ito nila Delphine at Tony ay ginaya rin nila.
ginamit din nila ang kanilang mga mahumanoy. Sa muling pagsugod ng mga panlibonan ay hindi nga sila nagkamali. Nahati at naputol na nila ang parte ng mga katawan nito. Kaya naman sa kabila ng kawalang pag-asa ay sumilay sa kanila ang pagpupunyagi dahil alam nilang magagawa na nilang tapusin ang napakaraming mga panlibonan na umaatake. Isa-isang nagbagsakan ang mga ito, pero tila hindi nauubos at napakadami pa. Halos nakahapo na silang 3 sa dami ng mga kalaban at sa dami rin ng mga dugong tumatagas sa kanilang mga sugat. Nang magulantang sila dahil isang bulto na naman ng mga panlibonan ang paparating. Ano? Napasigaw na lamang itong si Delphine. Kailangan na yata nating umatras. Kung hindi, ito na ang katapusan natin. Hindi naman makapagsalita itong si Tony dahil sa dami ng dumudumog sa kanya. Wala nang paglagyan ang sugat ng 3 at sa tingin nila, yun na ang kanilang katapusan. At ipinikit na lamang nila ang kanilang mata nang biglang magsipagsulputan ang napakarami ring mga tigmala na mula sa kung saan. Inatake ng mga ito ang hukbo ng mga panlibonan. Sa mga pagkakataong iyon ay naisip nilang nakapanig sa kanila ang mga nilalang na ito. Kaya naman muli na naman silang nabuhayan at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Muli na namang nagsipagbagsakan ang mga panlibonan na bagamat napakadami ay natapatan ito ng dami ng bagsik ng mga tigmala hanggang sa lumapit sa kanila ang sa tingin nila'y leader ng grupo. Narito kami para tumulong at ipagtanggol ang kapayapaan. Wika nito at nagpatuloy ang labanan hanggang maubos nila at magapi ang lahat ng mga panlibonan. Pare-parehong sugatan ng lahat, maging ang mga tigmala at ang 3 hunter na halos naliligo na nga sa kanilang mga sariling dugo at dugo ng mga panlibonan. Kulang na lang ay mawala na sila ng malay sa pagod at sa dami ng sugat. Kaya naman pare-pareho nilang inihandusay ang kanilang katawan para ilapat. Muli na namang lumapit sa kanila ang leader ng mga tigmala. Maraming salamat sa inyo. Hapo at nanghihinang wika ni Tony. Hindi naman makapagsalita na at nakapikit na lamang itong sina Vincent at Delphine. Pasensya na kayo at nahuli kami. Matagal na rin namin silang pinaghahanap dahil marami sa mga kalahi namin ang pinatay nila. At alam din namin na nais na Esmeraldo ang pagiging hari. At pag nangyari iyon ay baka ubusin niya ang lahat ng tigmala at hindi kami makakapayag. Kinikilala at ginagalang namin si Angelo at walang ibang pwedeng pumalit sa kanya kung hindi ang asawa ng kanyang anak na si Liway, ang kalahi namin na si Anton. Siya lamang ang karapat dapat magmana ng trono. Kaya gagawin din namin ang lahat para pigilan ng masamang pakay na Esmeraldo at ng mga masamang panlibonan. Mahabang litanya ng leader ng mga tigmala na si Goryo. Nasa panganib si Jello. Puntahan niyo sila sa villa. Marahang wika ni Vincent dahil hindi na halos ito makatayo. Ganun ba? Sige. At agad na tumalilis ang mga tigmala para nga magtungo sa villa kung saan nagtungo rin ang grupo nitong si Esmeraldo. Habang nasa biyahe naman itong sina Anton at Totep, pinabantayan nila ang bawat sandali dahil hinahabol nga nila ang oras. Napapansin nila ang mga taong nakahandusay sa daan. Sa tingin nila ay mga wala ng buhay. Nababalot sila ng kalungkutan dahil sa sinapit ng mga ito. Ginagawa nila ang lahat para hindi ito mangyari. Dangan nga lang na hindi talaga umaayon sa kanila ang lahat. Malapit na ba tayo, boy? Tanong ni Totep. Oo, malapit na. Pakiusap lang. Alam na mga kataw kung malinis ang inyong hangarin sa pagdadalisay ng mutya. Magiging mabisa lang ito kung nasa panig kayo ng kabutihan. Wika ng batang Tagbanwa. Mga ilang kilometro pa ang kanilang tinahak at narating na rin nila ang lugar. At napansin nila na malapit nang sumilip ang araw. Kaya naman kailangan na nilang magmadali. Pagdating sa baybayin ay dumampot itong si Totep ng isang dakot na buhangin at kanyang isinaboy sa tubig. Dati na siyang nakikipag-usap sa mga kataw kahit nung bata pa siya. Nagtatanong din siya sa mga ito
kung may mga bagay siyang nais malaman na hindi kayang talastasin ng pangkaraniwang tao lamang. Pero sa kabila nun ay ngayon niya lang din nalaman na kaya rin palang dumalisay ng mga mutya ng mga ito. Agad silang lumusong sa mababang parte ng tubig para hanapin ang mga kataw. Magandang gabi sa inyo. Narito ang aking mga kaibigan. Alam kong nariyan kayo at alam ko na alam niyo kung anong pakay namin. Nababasa niyo ang puso namin. Kailangan namin ng tulong niyo mga kaibigan. Magpakita na kayo. Wika ng batang tagbanwa. Pero wala pa rin silang nararamdaman na may kataw sa baybaying iyon. Parang awa niyo na. Kailangan namin ng tulong niyo. Marami lang napapahamak at tiyak na marami pa ang madadagdag kung hahayaan lang natin na maghari ang kadiliman. Pagpapatuloy pa nito hanggang sa mapansin nila ang paggalaw ng tubig. Malapit nang sumilip ang araw kaya dapat magawa na nila ang kanilang pakay. Maya-maya pa ay nasilayan na nila ang paglitaw ng napakaliwanag na buntot ng isang kataw at nasundan pa ito ng isa pa hanggang sa dumami na. Lumapit ang isa sa kanila. Nasaan ang mutya? Agad na wika nito at ito naman ang abot ni Totip. Hindi kayong mga tao. Bakit kailangan niyo pang dalisayin ng mutya at tataglay kayo ng mga kapangyarihan? Kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng kahit sinong katulad niyong nilalang. Wika ng kataw. Pero hindi po ganun kadali ang lahat. Malakas po ang pwersa ng dilim na kinakaharap namin sa ngayon. Kaya kinakailangan namin ng tulong niyo. Wika nitong si Anton. Isama niyo sa paglubog sa tubig ang mutya. Huwag kayong aahon hanggat hindi ito nagliliwanag. Pilin sa kanila ng kataw. Sinunod ng dalawa ang sinabi nito at pareho silang pumailalim sa tubig kung saan ay magkasabay nilang hinawakan sa tig-isa nilang kamay ang mutya. Ilang saglit pa ang lumipas at tila nauubusan na sila ng hangin. Pero hindi pa rin nagliliwanag ang mutya. Kung aahon na agad sila ay hindi magiging matagumpay ang pagdadalisay. At sa mga pagkakataong tila mapapatid na ang kanilang hininga, dito na tuluyang nagliwanag ang mutya. Nagulat na lang sila na kahit nasa ilalim sila ng tubig ay nakakahinga na sila. Alam nilang nagtagumpay sila sa kanilang layunin. Maya-maya pa ay inakay na sila ng mga kataw para umahon sa tubig. Kitang-kita nila ang pagliwanag ng mutya. Hindi pang karaniwang liwanag. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng naging dalisay ang mutya. Matapos ito at nang makapagpasalamat na sila sa mga kataw, ay nagbili ng mga ito sa pagpapanatiling mabuti ng kanilang kalooban bilang may-ari ng mutya para mapanatili rin ang pagiging dalisay nito. Alam ng mga kataw ang ginagawang paghasik ng dilim nang hindi matukoy na babaylan. Kaya naman naging bukal din ang pagtulong nito sa kanila at alam din ng mga ito ang layunin nila. Wala na silang sinayang na oras at agad nilang nilisan ng dalampasigan para muling magbalik sa yungib kung nasaan ang pintuan ng dibuwat. Samantala, pagdating ng mga tigmala sa villa ay tuluyan ng sumilip ang araw. Nalaman ng grupo nitong sa Esmeraldo ang pagdating ng napakaraming mga tigmala mula sa iba't ibang panig ng kapuluan. Kaya naman hindi muna nila tinuloy ang plano nilang pag-atake sa villa dahil maaari silang malagay sa alanganin at minabuti na lamang nilang umatras. Ang akala siguro ni Angelo ay maililigtas siya ng mga mahinang tigmala. Kailangan nating tipunin ang lahat ng puwersa natin mula sa iba't ibang lugar at kailangan nating tapatan ang puwersa nila. Wika nitong si Esmeraldo habang pinupulong ang ilan sa kanyang mga kasamahang panlipunan. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Muling wika nito at dito ay agad nagsipagtalilis ang mga panlipunan para himukin na ang lahat ng kanilang kalahi na pabagsakin na ang paghahari ni Jello. Ayan, maraming salamat sa mga nakinig ngayon sa bagong episode ng Aswang Hunter. At ano kaya ang mangyayari sa mga susunod na kabanata? Isang malaking digmaan ang nagbabadyang maganap sa pagitan ng iba't ibang nilalang.
Magagawa kaya ng mga panlibonan na wakasan na ang paghahani ni Jello? At ano naman kaya ang naghihintay kay Anton at Totep sa muli nilang pagbabalik sa loob ng dibuwat? Magagawa na kaya nilang magapi ang napakalakas na babaylan? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.